bahagian ninyo. Iyon din ni morning nabanggaan, sir. Ako nang igsoon. Iyon din morning unggoy nga nabanggaan. Ay, nainindot kayo nga botelya. Nagtuo ko nga ni Jeannie sa sud. Akong ablihan. Ako ang imong Jenny! Ala! Tungod kay imo kong gibuhian, tagang tulo ka wishes. Og ako kining tumanon. Ay, Jeannie, doon ako iusa lang ka wish. Unsa man gana? Kanang gusto na ako mamahimong artista nga akong now. Kanang Jeannie, gusto na ako nga akong now mamahimong Marian Rivera. Ana, nun. Abrihig balik ang botilya. Oo niya, Jeannie. Matuman na ba nga akong wish? Dili, musulod ko balik. Dili na ko kaya imong wish. Dili na ko kaya. Classic. Cheers to the ones that we got. Cheers to the wish we're here tonight. This is DXII 107.5 Splash FM. Memories bring back your DXII 107.5 DXII 107.5. Oras po natin mga kasingga, 10 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga. Isang mapagpalang araw po sa ngalan ni Kasanggang Joair Gumunsang. Ako po munang yung pansamantalag makakasama sa musika at pagbabalita, Kasanggang Jomar Abdul. Sapagkat si Kasanggang Joair Gumunsang po ay meron pong mahalagang lakad ngayong pong araw na ito. Araw po tayo ngayon ng Martes, Oktubre 29 ng taong 2024. Ayan, kumusta po kayo mga kasangga? Naway nasa mabuti po kayong kalagayan at nasa malusog na pagangatawan sa mga araw na ito. At ngayon pong umagang ito ay makulimlim po yung ating kaulapan, yung ating kalangitan. At maging alerto po tayo sa anumang banta ng ating panahon mga kasangga. Sa ngalan po ng aming butihing station manager, Sir SM Kennedy Busdikay. Ayan, magandang umaga po. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan, sir. At magandang umaga din po muna yung ating bati sa ating mga tagapakinig sa abot po naman ang ating himpilan ngayong pong umagang ito. Ayan, lalong-lalo na po dyan sa may public market. Dyan po sa may Poblacion 2. At syempre, ganun din po yung ating bati, yung ating mga kababayan dyan po sa may area po ng Maguindanao del Sur. At dito po sa may Lanao del Norte at Lanao del Sur. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, bago po tayo dumako sa ating pong balitang pambansa, atin na po munang alamin ang magiging lagay ng ating po namang panahon ngayong pong araw ng Martes. Wala po naman sa DOST Pag-asa. Ayan, kung kumusta na po, nasaan na ba si Bagyong Leon. So narito po yung ating DOST Pag-asa. Sentro nitong si Bagyong Leon sa land 645 kilometers silangan ng Tugigaraw City, Cagayan. At nananatili pa rin po itong severe tropical storm, although lumakas po siya bahagya. May taglay pong lakas ng hangin malapit sa gitna na 110 kilometers per hour. May pagbugso na umaabot ng 135 kilometers per hour at kumikilos po west-northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. Kumikita po natin dito sa ating latest na satellite image. Yung rain bands po nitong si Bagyong Leon ay nakaka-apekto na sa may bahagi ng Bicol Region,
Luzon, gayon din sa ilang bahagi ng Eastern Visayas. At habang papalapit po itong binabantayan natin ng bagyo, yung rain bands po nito most likely ay magdudulot din ng maulan na panahon dito po sa may silangang bahagi ng Luzon. Kaya patuloy pong pinag-iingat yung ating mga kababayan dahil may mga posibilidad pa rin ng mga pag-ulan ngayong araw. Doble ingat po lalong-lalong sa areas na kasalukuyan ay nakakaranas pa rin po ng mga pagbaha. Mamaya po alamin po natin yung mga areas na posible po makaranas ng malalakas na mga pag-ulan sa mga susunod na araw. Alamin naman po natin ang nilalaman ng ating latest track forecast as of 5 a.m. So meron po tayo yung forecast track or yung central track or magiging pagkilos nitong si Bagyong Leon sa mga susunod na araw. Meron din po tayong tinatawag na forecast probability cone. Yan po yung area na shaded or highlighted ng puti. Diyan po posibleng dumaan yung sentro nitong si Bagyong Leon sa mga susunod na araw. Meron din po tayong forecast intensity. Yan po yung inaasahang magiging lakas o kategorya ng bagyo habang patuloy po siyang kumikilos sa ating sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At yung area naman po na highlighted ng yellow or shaded yellow, yan po yung radius ng bagyo o dyan po mararanasan yung malakas na hangin na dala nitong si Bagyong Leon. Based po sa ating latest na forecast track, kikilos pa po ito si Bagyong Leon, generally northwestward. At dahil nakapaloob po itong si Batanes sa forecast probability ko, hindi po natin naalis yung posibilidad na maaaring maglandfall itong si Bagyong Leon sa may Batanes. Kung hindi man po siya maglalandfall, posible pong lapitan siya nitong sentro. Yung susunod na landfall scenario po natin ay dito na po sa may southeastern portion ng Taiwan. Samantalang, based naman po sa ating intensity forecast, mataas po yung posibilidad na mas lalong lumakas pa itong si Bagyong Leon habang patuloy pong binabaybay yung silangang karagatan ng ating bansa. Hindi po natin inaalis yung possibility na susunod na 12 oras, maaaring umabot po ito ng typhoon category at patuloy pa rin po itong lalakas habang binabaybay yung extreme northern Luzon area. Maaari po itong lumabas ng ating Philippine So naputol po tayo yung ating pong update mula po sa DOST Pag-asa. So maging mapanuli na lang po tayo mga kasingga sa ipapalabas po na public advisory ng ating pong DOST Pag-asa sa kanila po mismong official Facebook account. Dahil medyo nakakaproblema po tayo ngayon sa signal, kaya naputol po yung ating mga kasamahan sa DOST Pag-asa. Sa ating pangunahing balita mga kasangga, balitang pambansa, dating Pangulong Rodrigo Duterte nagtataka na hindi pa siya nakakasuhan sa mga pagpatay. Malaki ang pagtataka ni Pangulong o dating Pangulong Rodrigo Duterte kung bakit hindi pa siya nasasampahan ng kaso ng Department of Justice o DOJ. Gayong diretsahan niyang inaming matagal na siyang pumapatay ng mga tao. Kasunod na rin ito ng naging pagtatanong ni Senador Ressa Hontiveros kay Duterte kung nararapat bang patayin ang mga kriminal sa halip na ibilanggo na lamang ang mga ito. Para kay Duterte, wala siyang pakialam sa mga kriminal at hindi siya gagastos ng mga pera ng gobyerno para sa mga ito at sa halip ay ibigay na lamang niya ang pondo sa mga taong walang makain at walang trabaho. Sa tingin ni Duterte, ay nararapat lang din na mapunta sa impyerno ang mga kriminal dahil ito naman ang pinili niyang mangyari sa kanila kasabay o sabay sabi sa senadora na doon na lamang sila magkita-kita. Agad namang sinagot ni Hontiveros na walang jurisdiksyon ang Senado sa impyerno at hindi niya gugustuhin pumunta roon. Samantala, PNP nilinaw na salitang neutralize ay hindi nangangahulugang pagpatay. Binigyang linaw ng Philippine National Police o PNP na ang salitang neutralize
ay hindi nangangahulugang pagpatay. Ayon kay PNP Public Information Office PNP PIO Chief Police Brigadier General Jen Fajardo, tatlong dating PNP chief na rin ang nagsabi na ang interpretasyon ng salitang neutralize ay arrest o capture at surrender ng suspect o offender. Malinaw anyang nalagay ang kahulugan nito sa kanilang police operational procedure. Nauna nang kinontra ni dating PNP Chief at ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa si Attorney Jel Jokno ng Free Legal Assistance Group nang sabihin nito sa pagdinig sa Senado na hindi daw malinaw ang ibig sabihin ng salitang neutralize sa isang PNP circular kaugnay ng pagpapatupad noong Administrasyong Duterte sa Upland Double Barrel. Samantala, may kaugnay pa rin na balita. Former President Rodrigo Duterte dapat kasuhan matapos akuin ang responsibilidad sa mga patayan sa ilalim ng war on drugs. Nanawagan si House Quad Committee Co-Chair at Manila 6th District Representative Benny Abante Jr. na isang Department of Justice o DOJ at ng Office of the Ombudsman na pag-aralan ang pagsasampa ng kaukulang kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mungkahi ito ni Abante sa DOJ at Ombudsman makaraang ihayag ni Duterte sa pagdinig ng Senado ang pag-ako sa buong legal na responsibilidad kaugnay sa mga pagpatay sa ilalim ng war on drugs nito. Para kay Abante, ang mga inilahad ni Duterte sa Senate hearing ay maaaring magbigay daan sa investigasyon ng Department of Justice at ng Ombudsman dahil pinagbabawal ng batas sa Pilipinas ang pagpatay at ang extrajudicial killings o AG case. Giit pa ni Abante, wala nang aasahan si Duterte na proteksyon laban sa investigasyon sa prosecution dahil tapos na ang pagiging pangulo nito. Samantala, may kaugnayan sa pagdinig kahapon ni former President Duterte. Mariin nating pakinggan ang kanyang delivers of statement sa naging state o Senate hearing kahapon nga sa kanyang programa noon sa kanyang pagsugpo laban sa kontra sa illegal na droga. Before anything else, Senator, I'd like to thank the committee for inviting me para once and for all malaman natin ang totoo. So, I would like to request sa inyo na huwag ninyo akong ituring president or kaibigan. Treat me as a witness and tignan natin kung lalabas yung totoo. So, with your permission, at maraming salamat po sa inyong lahat for inviting me. I'd like to start my mandate as President of the Republic was to protect the country and the Filipino people. Do not question my policies because I offer no apologies, no excuses. I did what I had to do. And whether you believe it or not, I did it for my country. The war on illegal drugs is not about killing people. It is about protecting the innocent
and the defenseless. The war on drugs is about the eradication of illegal substances such as shampoo, cocaine, heroin, marijuana, party drugs, and the like, as a menace which ruins people, families, communities, and relationships, and tears apart the social fabric which binds society together in peace, harmony, and brotherhood. It is not unlike slogans which serve as calls for a better future, such as the war on waste, war on corruption, and war against climate change. I have always viewed people addicted to illegal drugs as victims and patients requiring medical help, and not as criminals. That is why when the war on drugs slogan came into being, coined first as a message to the people of Davao City to stay away from illegal drugs, but at the same time, I had a drug rehabilitation facility constructed in Davao City, a city government expense, manned by Davao City government doctors, psychiatrists, nurses, and health workers, among others, to look after the complete rehabilitation of those addicted to illegal drugs. I believe then and I still believe now that rehabilitation and not fear of death or incarceration to be the key to the return of the addicted individuals back to the mainstream of a just and forgiving society. But no mistake about it, I hate drugs. I loathe the purveyors, the merchants, and the pushers of this demonizing element. I have not failed to emphasize this from the very day of the campaign when I ran for the presidency in 2016. This was my covenant with the Filipinos who believed in me. And to this day, must still agree with what in government have achieved. It is unfortunate that drug-related crimes are on the rise again. Every day you can read about children being raped, people getting killed and robbed. And just recently, a drug den was raided within the Malacañang complex. This clearly manifests that the purveyors of this menace are back in business. Go ahead. The Filipinos are anxious and distressed. Self-preservation is still the first law of nature. It is instinct. It is recognized in our laws as self-defense. That is why I have always told the police authorities and operatives to be mindful of this basic law of nature. However, I tell them not to abuse their authority and power, and
Hindi ko talaga pinayagan yung abuso ng pulis o sundalo kailanman sa buong buhay ko and as mayor for so many years and as president. In the guise of protecting themselves. But when your very life is placed at risk and it can be snuffed out in a matter of seconds, then and only then must you act accordingly. Repel the aggression only in self-defense. Alam mo, matagal ako nagturo sa aming bayan sa Police Academy. When I was a prosecutor, to augment my income noon na bago ako nagturo ako sa police. Ang sinabi ko talaga sa kanila, when you are arresting a criminal, you are not supposed to request him to surrender. Rather, you have to overcome the resistance. However, pag ayaw, it's the duty of the police is to overcome the resistance kung ayaw mag-surrender. At kung may baril, at kung tingin mo, sabi ko sa mga polis doon sa academy, mamamatay ka, barilin mo sa ulo, patayin mo at least one less criminal in the community. Yun ang utos ko when I was a fiscal and I was a professor doon sa Police Academy. Yun ang turo sa kanila. No quarters given, no quarters asked. Criminal ito. Repel the aggression only in self-defense. Do not make orphans of your children and widows of your wives. I don't want that in my conscience as mayor and president. Hindi ko mabigat yan sa konsensya ko. I have warned, but before that, my job as president was never easy, and it was not meant to be. I have tried to do the best I can to address the problem of illegal drugs firmly and without compromise. For all of its successes and shortcomings, I alone take full legal responsibility sa lahat na nagawa ng mga pulis pursuant to my order. Ako ang managot at ako ang makulong, huwag yung pulis na sumunod sa order ko. Kawawa naman, nagtatrabaho lang. Yun ang gusto kong sabihin sa Pilipino at mabuti niyaya ninyo ako dito. Once and for all, yan ang gusto kong sabihin sa tao. I have warned all of you as your president. Then, and as a private citizen now, drugs will destroy the Filipino. It will destroy
my country, and I will never allow it. Paski ako empleyado sa gobyerno o private citizen, I will do what is necessary to protect my country, my community, at maraming salamat. I'm ready to... Yan po mga kasiga yung naging full statement ni former President Duterte at kanya pong inidelivers kahapon sa sinagawang Senate hearing. May kaugnayan po doon sa kanyang war on drugs mga kasangga. Samantala sa may kaugnayan pa rin na balita, former President Rodrigo Roa Duterte, inamon si dating Senador Laila de Lima na kasuhan na lamang siya sa korte. Pagkakaroon ng Davao Death Squad, inamin ng dating Pangulo. Inamon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si dating Senador Laila de Lima na sampahan na lamang siya ng kaso sa korte kaugnay sa mga paratang na ibinato sa kanya kaugnay sa implementasyon ng war on drugs. Kaugnay na rin ito sa ginawang pag-amin ni Duterte na mayroon siyang Davao Death Squad o DDS. Sabay ng paglililaw na hindi ito mga pulis, kundi mga gangster na binubuo ng 7 katao. Ito anya ang kanyang mga inuutusan sa pagpatay rin sa mga kapwa kriminal. Sinabi naman ni dating Senador Laila de Lima na galing mismo sa bibig ng dating Pangulo na mayroon talaga siyang mga death squad. Patunay na totoo ang mga pahayag noon ng mga testigo ng Commission on Human Rights o CHR nang magsagawa noon ng investigasyon tungkol sa mga DDH. Sinabi naman ni Senador Risa Hontiveros na bombshell ang mga isinawalat ni Duterte na mayroon siyang death squad na posibleng may kinalaman sa mga lumawak na mga patayan ng war on drugs. Magkagayon pa man, inamo ni Duterte ang mga nag-aakusa na kung totoo ang kanilang mga aligasyon sa pagkakaroon niya ng death squad ay mabuting sampahan na lamang siya ng kaso sa korte. Samantala, may kaugnayan pa rin na ulat. Former President Rodrigo Duterte maring itinanggi na ipinagutos niya ang pagpatay sa ilalim ng war on drugs. Iginiit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na kailanman ay hindi niya ipinagutos ang pagpatay sa ilalim ng pagpapatupad ng war on drugs. Sa pahayag ni Duterte, binigyan din ito sa pangunahing sa law enforcement o law of nature ang self-preservation. O bilang pagtatuwid, binigyan din ito sa napangunahing sa law of nature ang self-preservation at ito ay kinikilala ng ating batas bilang self-defense. Kaya naman anya palagi niyang pinaalalahanan ang mga otoridad at mga operatiba na maging maingat sa pagpapatupad ng basic law of nature. Subalit iginit ni dating Pangulong Duterte na kahit kailan ay hindi niya pinayagan ang mga pulis at maging ang mga sundalo na abusuhin ang kanilang otoridad at kapangyarihan na kahit panoon siya ay alkalde ng Davao City hanggang sa naging presidente ng bansa. Samantala, naunang hiniling ni Duterte sa mga senador na huwag siyang ituring na Pangulo o kaibigan kung hindi ituring siya ng mga ito bilang testigo at anya pa dito, tingnan kung lalabas nga ang totoo. Sinabi pa ng dating Pangulo na ang kampanya kontra iligal na droga ay hindi pagpatay sa mga tao kung hindi. Ito ay pagbibigay proteksyon sa mga inosente at mga walang kalaban-laban. Ang war on drugs ay patungkol sa pagsawata sa mga illegal substance tulad ng shabu, cocaine, heroin, marijuana, party drugs at iba pang kaparehong substansya.
Samantala, President Rodrigo Duterte inako ang responsibilidad sa mga nangyaring patayan sa war on drugs. Inako ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang lahat ng kasalanan at responsibilidad sa nangyaring mga patayan sa war on drugs sa ilalim ng kanyang administrasyon.